Hello guys, aking mga ka-blaster. So ito para sa sa ating gel blaster community. Itong aking mga ina-upload na video actually. So ito guys, may i-share na naman ako sa inyo. So ang i-share ko sa inyo is paano mag disassembly ng ating ANK AK74M at papalitan din natin siya kung paano magpalit ng high torque motor at kung anong motor ang dapat nating ilagay dito sa ganitong klaseng AK74M na gel blaster. So guys, sa video na ito may mga pala ako link. So i-click nyo lang dun sa description. So makikita nyo na kung ano yung mga motor na pwede nyong gamitin sa gel blaster nyo, just in case na meron na kayong idea about dito sa ating topic, especially dito sa AK74M na gel blaster natin na papalitan ng high torque motor guys. At saka guys, ito pala so dumating na pala yung ating package sa Lazada. So ito in order ko, hindi ko pa to na bubuksan guys So ito sana tama siya kasi ito yung isasalpak natin dito sa ating AK74M na gel blaster. So ayan guys, wala pa siyang bukas. Ayan, try natin buksan. Yep. Opya, yun. Ano pa na? Opya. So ito na guys, ito na pala yung ating in order sa Lazada. This is a high torque motor na 480 short. So ito ang kanyang sukat. Buksan to. Oh shit. Yeah. Yun. Yun, ganda. Ganda rin ang lalagyanan niya. So ito guys, ito yung ating 480 short na high torque motor. So kung mapapansin niyo is kung bakit short, kasi maikli yung kanyang propeller. Ito sa kanyang pinaglalagyan ng ating pinion gear. So ito kasi, itong 480 short sa tingin ko is fit siya dito sa ating AK74M. Kaya ito ang aking nabili na motor. Tapos guys, sa pagpili ng motor, so ano yan, depende yan sa unit ninyo. Kagaya nitong aking Chihai Motors. Ito, papakita ko yung Chihai Motors ko. Itong Chihai Motors ko, pares lang din sila ng size. Kita nyo yung laki, yung yung lapad ng kanilang pinaka mismong body ng motor. So parehas na parehas kung mapapansin nyo, diba? Tapos mahaba yung kanyang propeller. Tapos meron din naman tayong tawag dito na, ito kasi guys, itong isa na to is 460 naman to. 460 long. So ito fit to sa tawag dito sa MK8 ko tsaka sa ARP9. Pero nung binili ko tong 460 long, actually mahaba. So ang ginawa ko, pinutulan ko siya. Pinutulan ko yung propeller niya, yung yung pinaka mismong propeller niya doon, itong mahaba na to. Tapos kinating ko siya, tapos minodify ko hanggang sa magkapareha sila nung aking motor na na stock ng aking ARP9 tsaka ng MK8. So na siya, parehas na yung nila, yung height. Para kasi kapag sobra o kaya kulang, so malaking chance na mabubungi yung ating gear. Tsaka yung kaibahan kasi ng 480 tsaka 460 long, yung kanyang laki ng yung pinaka body nila. So kasi ito, pag nilagay nyo sa blaster ninyo na magkaiba yung size, katulad nito, may lalagyan siya ng pinaka motor niya. Itong 480 na long, hindi siya kasya kasi tignan nyo naman yung difference nitong wag nyo muna itong pansinin itong pinaka niya, propeller niya dito sa pinion gear. Ito lang, so ayun yung difference, di ba? Ito ang 480 long, ito naman ang ating
460 long na minodify natin at kinatingan natin para mag-fit sa ating MK8. Yan guys, kita nyo naman. So ayun. Pero dito guys, kung plano ninyong wala pa kasi akong nakikita na ano na fit doon sa MK8 ko tsaka ERP9 ko na tawag dito na high torque motor. Pero just in case naman, kung kaya ninyo mag-modify, pwede nyo naman siyang katingan. Kasi parehas lang din naman yung pinaka body nitong motor na to at fit na fit siya doon sa ating unit na MK8 at ERP9. Pwede siyang putulan. Tapos may pinaka ano yan doon. Ito ba yung parang para hindi siya basta-basta pipiglas, so hindi siya bilog na bilog talaga, no? So pag bibili kayo nito, kung magmo-modify kayo, make sure na may extra kayo na pinion gear kasi may mga times na na mahirap tanggalin yung tornilyo nito. So ngayon, pag ganun yung nangyari, pwede nyo naman tanggalin na yung pinion gear tapos ipalit nyo yung bagong pinion gear nyo. Pero yung iba, ang ginagawa nito bago nila tanggalin yung pinaka-tornilyo is iniinitan nila ito, hinihiting nila to, yung tornilyo, tsaka nila tatanggalin. Pero just in case, at not every time ganun, is yun nga, pwede nyo naman tanggalin na lang yung yung pinion gear, i-cutting niyo tapos palitan nyo ng bago as well as tsaka nyo siya lalagyan ulit ng panibagong pinion gear. Yun. So ito modify na to, no? Sa na-modify ko na to. So ito naman guys, kung wala kayong pang-cutting, ito kasi ginawa ko dito, pinamachine shop ko lang to kasi yung aking cutter hindi niya kayang putulin yung nabili ko sa dito sa Lazada, kaya since malapit lang yung dito, yung tawag dito, yung machine shop, machine shop ko na lang at sila na gumawa nito para pantay na pantay doon sa aking gel blaster. So fit na fit siya doon sa pinakalalagyan ng motor natin. So guys, ayun nga, yung difference, pakita ko sa inyo ito. Mga high torque motor. So ito yung para sa MK8 at ERP9 natin, pero depende yan, meron din sa gel blaster na iba na ganito yung motor. Ito naman yung 480 long para sa ating MP5. Pero kung di ako nagkakamali, meron din ata sa M4, pwede din ata ito pero double check nyo na lang din kung ganito yung motor. Tapos ito naman yung sa aking ikakabit dito sa aking AK74M na ating gel blaster. Okay guys, magbabaklas pala tayo ngayon. So, sige, try natin. Try natin ikabit kung e-epekto ba. Ito guys pala, itong aking gearbox ng aking AK74M, na-shim ko na pala to, no? So ano ko na to, kumbaga parang ano ko na to, sineting ko na para maganda yung yung everything maganda yung yung ikot niya ba. Kumbaga suwabe. Kasi mostly kapag galing sa factory yung yung itong gel blaster ninyo, hindi pa yan nasishim, no? So pag ganun yung nangyari kasi, lalo na kapag plastic yung natin, yung gel blaster natin, malaki chance na kapag mag-upgrade kayo, palit kayo ng mga internals o kaya spring, kayo ng high torque motor, so may chance pa rin na masira yung ating gearbox ng ating gel blaster kasi nga hindi di naayon doon sa loob. So kaya kailangan nagko-coordinate siya ng maayos sa isa't isa, lalo na yung mga gears. Kasi minsan kapag yung motor natin is yung mga gears natin kasi lateral movement yan, gumaganon-ganon yan. Kapag hindi maganda yung shim, kunyari ito, isipin niyo na lang gear. Kapag hindi maganda yung pagkaka-shim niya, kunyari hindi maganda yung shim, nagaganyan-ganyan yan, nag-uusog-usog yan dun sa loob. So ang tendency, may yung ibang gear, imbis na tumama, daplis lang. So ang nangyayari, nabubungi yung gear natin, no? Tapos medyo pag masikip naman masyado yung natin, yung pagkakalagay ng shim, kunyari sobrang dami ng lagay ng shim, so nagkakaroon naman ng strain. So nahihirapang umikot yung ating gear. So marami namang sa YouTube na tawag dito, mga tutorial kung paano mag-shim ng gel blaster. Yun nga guys.
So guys, ayun nga, baklasin na natin to. So ilagay natin itong ating high torque motor na nabili dito sa Lazada. Bilis lang naman to guys. Ito pala guys is nilagyan ko na lang siya ng Teflon kasi para mas stable siya. Isa yung nilalagay na lock dito, gumagalaw-galaw pa rin to eh. Oh, shit. Mainit yun kasi aircon maingay pag inano eh. So ganito lang pala pag disassembly nyan guys. Bilis lang to guys. Shit. Ang sakit mo sa puwet. Ito guys, nilagyan ko lang din ng ng Teflon para sumikip siya doon sa loob. Para tawag kasi minsan dati nakaraan kasi tumalsik eh. Tumalsik tong pinaka-barrel niya kasi nasira pala yung tipis ko doon. Gumanong siya nung nasira yung tipis ko. Tanggalin natin to. Itong tipis ko na pa guys, minodify ko na to, no? Ay, huwag kang mawawala. Huwag kang mawawala. Init. It. So to, dito ko na lang tatanggalin to kasi nga baka masira siya pag hinatak natin. Yan na pag disassemble na to guys, no? So yung mga ibang brand na AK halos pareho lang din ng pag disassemble, no? So wala namang pinagkaiba. So ano lang, merong konting difference lang. Konting difference lang. Oh shit. Tanggalin na natin siya guys, yung pinaka gearbox nya. Ito kasi guys, mahina yung nito, yung tipis nito yung pinaka stock eh. So siya, tawag dito, marupok. Kaya ito, nag-modify lang ako ng tipis. Shit. Nga pala, kalimutan ko. Ito guys, dito pala yan, no? Oh shit. Puro naglag dito pala to guys, ito, dito to. Ay, mahaganto siya. Tapos, so ganyan ang pwesto niya guys,
Nung tinanggal natin na di lang natin na napansin eh. So ito yung pinakadulo nito. Dapat ito yung pinakahuli. Dapat ito yung nasa labas. Sa ano kasi ito sa fire selector eh. So guys, ito na nga. Ito pinaka ating gearbox ng ating AK-74M. So guys, tanggalin na natin oh. Tignan natin complete. Ito guys, tanggalin nyo lang to. Tanggal agad. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Ah shit. Sana all matigas. Ayun. So ito lang guys, ito lang yung tatanggalin ko no. So hindi ko naman na kailangan baklasin yung pinaka gearbox na mismo. So ito lang yung kailangan kong tanggalin. Sige pa. Sa oras na maghilom ang sugat nito. Yun, tanggal na. So guys, ayun na, tanggal na natin yung pinakabahay ng kanyang motor. So ngayon, pagkukumparahin naman natin ngayon. Init. Dito ka lang. Itong mawawala. My friend. Behave lang, behave. Yeah. So guys pagkumparahin natin kung tama ba yung nabili natin. So guys, ito nga. So guys, ayun nga no, tama yung nabili natin no. Na ating short na high torque motor na 480. So parang ano lang to, maliit lang ng konti pero tingin ko okay na to. Kasi ano lang, may clear naman, konti lang naman difference. So ayan no. So ito yung bagong bili natin na high torque motor na 480 na short, tas ito naman yung ating stock. So ngayon ilalagay na natin ngayon ating itong 480 long na high torque motor, ay short na high torque motor dito sa ating gearbox ng ating AK-74M. So subukan na natin guys. Siguro tanggalin ko na tong spring na to. Balik na natin siya guys. Yun, pit na pit siya sa kanyang pinakabahay. Yun. So, ayun guys, shortcut tayo. Nailagay na natin ang high torque motor dito sa ating AK-47 or AK-74M Kalashnikov. So, ito nga siya, yung motor natin. So, dito guys, huwag kayong magkakamali sa paglagay ng wire. Lalo na dito sa ating, dito for example, ito sa mga connector niya. Kasi mamaya baliktad yung pagkakalagay nyo ng wire. So, baliktad din yung ikot niya. Pag baliktad yung ikot niya, so ano siya, magkakaroon ng grg
doon sa loob ng ating gear, kasi nga baliktad yung ikot niya dahil tumatama lang siya doon sa may anti reverse latch doon sa loob ng ating gearbox. Minsan pag mahina naman yung motor, ano naman, di naman umiikot kasi nga nandun siya sa anti reverse, tumatama yung ating bevel gear. So ayun nga guys, kailangan tama yung pagkakalagay niya ng connector. For example, ito kasi sa ibang gel blaster kasi ito may nakalagay ito na ito yung katulad niya, yung red, may red doon, ayun no. Ibig sabihin yung color coding yan, dapat dyan supposed to be dapat red. Since di naman to red, kulay white na lang. So ito kasi may mga wire na kulay red sa ibang blaster, itong connector, tapos sa kabila naman itim. So ito puti tsaka red. So ayan, dapat siya dyan. So kung hindi to red, okay lang to puti, dyan siya dapat. Tapos ito naman itim, basta yung itim dito siya sa may walang kulay red, doon sa ating motor. Kita nyo no? So dapat tama yan para hindi mapudpud yung gear natin doon sa loob, lalo na yung bevel gear. Pag tumatama yung ating pinion gear doon sa ating pinion gear. Okay? Subukan nga natin. So yung guys no, kita nyo no? So yun, so napakabilis niya. So ay na high torque motor natin. So yun guys, ibabalik na natin. Try natin ngayon pag may bala. About here. Magazine. Ito, kanyang magazine. So guys, dito sa may link ko, pwede kayo mag-click dyan. So nandyan yung yung mga tawag dito na mga motor na short, tsaka long, na 460, tsaka 480. So alam nyo na kung ano yung ilalagay ninyo sa inyong mga blaster, kung plano nyo magpalit ng motor, tsaka kung ano yung mga dapat ninyo i-consider. Ito pala guys, yung gamit natin is 100N kasi nga maganda kapag mga high-end tsaka upgraded yung blaster ninyo, kailangan matigas din yung ano ninyo, yung gel balls natin para hindi siya madudurog. Kasi pag malambot tapos high-end, durog agad yan. Kailangan 60N, pwede na yung 60N. Ito 100N siya na silicone. Okay. So yun nga guys, nailagay na natin yung ating high torque motor. So i-testing na natin siya ngayon dito sa ating karton. Ito. Kung tingnan natin yung rate of fire niya, no? Kung tataas ba. Try lang. So ayun nga guys, tumaas yung rate of fire ating AK74M. So ayun nga, high torque motor. Kaya guys, kung plano nyo magpalit, check nyo na lang yung aking link dito sa aking YouTube channel, dito sa video na ito, at para ma-upgrade din yung inyong mga unit. So ayun lang guys, sana may natutunan tayo. Salamat.